Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito mga kababayan, pag-usapan ho natin. Sino ba namang hindi ho nakakilala rito? Senador Alan Cayetano alias 10K Boy. Tinawag binansagan hong 10K Boy ito 10,000. Alam niyo naman syempre kung ano yung story ng 10,000, 10,000, di ba? Yung pinangako niya dati na kung saan wala na, namag na. Pero ano tayo dyan, pas tayo sa storyang yan. Naku ito mga kababayan, habang ang itong impeachment trial issue ni VP Inday Sara Duterte naka-floating or nakabinbin diyan ho sa Senado, sabi ko nga dati pa lang nakaraang taon pa lang pag nagkaroon na ng impeachment trial, dito natin malalaman kung sino-sino talaga ang mga kulay nitong ating mga senador. Alam naman natin mga kababayan, si Senador Alan Cayetano, tumakbo ho itong Vice President. Katandem ho ito ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Yung dati ho nating presidente noong 2016 to 2022 sa kasamaang palad. Naging niya ito, tandem niya. Ito ho yung Vice President ni Digong nung tumatakbo ho siya nung 2016. Kaso ho, hindi pinalad. Ang nanalo ho si dating Vice President Leni Robredo. Ito, nung nakaraan din, may ginawa hong hearing si Amy Marcos. Si Senadora Amy Mangusin. Senador Amy Marcos, na kung saan iniimbestigahan ho yung sinasabi nilang illegal or may mga nalabag na batas or sino ang mga pasimuno doon sa ginawang pag-aresto kay Digong bago sinakay sa eroplano papuntang Daheg, ICC. Isa ho ito si umattend doon ho sa hearing si Senador Cayetano, na kung saan may mga ginisa. At kinumpronta niya rin ho, kinausap, inimbestigahan din ho ito si bago nating PNP chief. Walang iba kundi si General Torre. Syempre, kung pakikinggan mo, kung titignan mo doon, kung pakikinggan mo si Senador Cayetano, kala mo maka-Duterte talaga, di ba? Ngayon mga kababayan, meron ho siyang video na kung saan, mukhang, kasi nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sinasabi ko na to dati pa. Ako naniniwala, hindi lahat ng kaalyado ni Digong na nagmamahal sumusuporta sa kanya, gusto yung mga anak. Ako naniniwala, opinion ko ito Ako naniniwala may mga kaalyado si Digong dyan, kaya may amor lang dito sa kanyang mga anak. Especially rito kay BP Sara na gusto maging presidente ng impyerno. Kaya lang may mga ibang politiko, kaalyado si Digong, na may amor sa mga anak niya dahil lang din kay Digong. Sabi ko nga sa inyo, ang grupo ng mga DD-shit parang isang tulay. Parang isang tulay na marami ng sira, marami ng bitak, marami ng crack. Na may pandikit na lang. Parang gano'n yung grupo ng DD-shit. Kaya nagmimistulang buo pa. Kapag si Digong, pinagpahinga na ho yan ng may kapal na may lalang sa atin. Ibig sabihin, yumao na. Lahat naman tayo papunta dyan, Mauna-una lang. Pero mauna muna kayo. Pag yan, pinagpahinga na, yung grupo ng DD-shit, blagadag. Baksak yan. Kasi nga si Digong na lang ang nagmimistulang pandikit dyan sa tulay na yan para mabuo pa. Pero pag yan pinagpahinga na,
Bulagadag. Baksak ang tulay. Yung mga partido nila, ni Digong, wala na, talunan na yan. Ano, magtsatsaga kay Sara yan? Magtsatsaga kay Baste? Magtsatsaga kay Pulong? Dito mga kababayan, kung pakikinggan mo si Senador Cayetano, nung nakaraan pinagtatanggol niya si Digong kung papaano inaresto dito, pagdating usaping BP Sara yata, parang may boundary. Para bang ang dating nung iba hindi namin porkit gusto si Digong, ibig sabihin gusto na rin namin si Inday, especially kung mayroon nangyari talagang graft and corruption sa kanyang opisina at doon dati sa kanyang hinahawakan na ahensya, yung DepEd. Pakinggan nyo ito si Cayetano, si 10K boy. Pasok 10K boy. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Having said that, the practical side of that is you need 16 to convict. Diba? So in a perfect world, kaya nga may second oath. Kaya nakita nyo lahat ng interview ko during the campaign, diba? Hindi kami pwede mag-comment. Kasi mag-oath kami ulit, that will be fair. Pero hindi mo rin matanggal sa reporters magkatanong, Sir, pro ba kayo o anti-sumasagot? Diba? Walang choice. Narinig nyo? Kung tutuusin itong si Senador Alan P. Cayetano, may patama pa sa mga kasamahan niyang senador. Kung tutuusin, bumabanda pa nga ito kay Robin yung sinabi niya. Kasi naaalala nyo dati, si Robin, may pahayag ho yan nung rally ng INC. Na-interview siya doon Sabi niya, ano pa ba may expect niyo sa akin? Kumbaga sabi niya sigurado, no ang sasagot ko. Kumbaga matik na yan, no? Isipin mo, mga kababayan. Si Robin, magja-judge yan dun magiging hukom. Tapos nagsalita na siya dati na, ano ba may expect niyo sa akin? Siyempre, sasagot ko, no? Kaya nga dapat di ka nagko-comment basta-basta Kasi magiging judge ka, manunumpa ka doon. Tapos, tawag dito, babase ka sa mga ebidensya. Isipin mo, hindi pa nasisimulan, no agad sagot mo. Kaya nga dapat to si Robin, mag-inhibit na lang. Isipin mo, senador ka, di mo alam yung mga ganung bagay. Ewan ko lang kung napanood nyo yun, yung interview kay Robin na yun. Pakinggan pa natin, si Senador Cayetano. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Having said that, the practical side of that is you need 16 to convict. Diba? So in a perfect world, kaya nga may second oath. Kaya nakita nyo lahat ng interview ko during the campaign, diba? Hindi kami pwede mag-comment. Kasi mag-oath kami ulit, that will be fair. Pero hindi mo rin matanggal sa reporters magkatanong, Sir, pro ba kayo o anti-sumasagot? Diba? Walang choice. Narinig nyo? Walang choice ang Senado kung hindi talakayin itong impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Hindi ko alam kung itong si Senador Cayetano is pagdating kay VP Sara, pro siya or anti. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, although itong mga senador na to nagsasalita sa harap ng camera, media, siyempre, mayroong tibok yan sa loob na sila lang nakakaalam kung kanino talaga sila. Parang sa basketball lang yan Sa PBA, di ba sa PBA nung Channel 13 dati, may mga commentator habang naglalaban yung Alaska tsaka Hinebra. Sino ba yung mga kilalang commentator ng mga panahon na yon? Kalimutan ko lang Although patas sila doon sa nire-report nila, ano nangyayari doon sa laban ng Alaska at Hinebra. Pero deep inside, merong gusto silang manalo, merong kinakampihan yan. Na hindi po pwedeng sabihin doon mismo sa live telecast kasi ang nangyayari niyan para bang tawag dito naaano mo yung trabaho mo. Ganito rin yung mga yan. Kasi tao yan
Pero, hindi ibig sabihin nun, ay magpapalamong ka na sa ganong sistema. Hindi ibig sabihin na, halimbawa, kahit makasara ka, lalabas sa investigasyon, talagang positive, nagkaroon ng korupsyon eh. Magnono ka pa rin dahil makasara ka. Hindi mangingibabaw yung pagiging senador mo, prinsipyo mo, at pagiging totoo mo. Ibang usapan yun. Ha? Ibang usapan yun. Kasi kahit makasara ka, gusto mo siya, lumalabas sa investigasyon, talagang may graft and corruption, mag-yes ka. Kasi yun ang lumalabas sa investigasyon eh. Ano, dadayain mo yung sarili mo? Kahit lumalabas sa investigasyon, talagang positive, ang laki ng pruweba, nagkaroon ng pandarambong, magnono ka. Kahit dadayain mo yung sarili mo. Tapos nakasuot ka pa ng parang pang-korte. Nakasuot ka pa ng pang-korte, pang-judge. Tapos gano'n na magiging prinsipyo mo. Tama ba yun? So, okay ito sinasabi ni Senador Alan P. Cayetano na no choice sila. Walang choice ang Senado kung di talakayin ito. Hindi para sa sarili nila eh. Para sa taong bayan ng malaman namin kung ano nangyari sa mga nawawalang milyong-milyong pondo na buwis, tax, pinagsama-sama ng taong bayan yan. Okay? Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong upload live. Bye-bye po.